Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Good day mga ka-aerosop. Good day mga ka-big man. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di na malipat niya, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang somebody lang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Hello po sa mga ka-airsoft natin na sa ngayon ay bumabiyahe. Nasa rush hour tayo, no? For sure, marami na nakastock dyan sa traffic. Nako, sigurado yan, no? Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Review and unbox po tayo ng unit ng ating mga bossing. Bossing ka-airsoft pala, di ba? Okay, pagpasensyahan nyo na ako mga ka-airsoft kung medyo late yung ating review and unbox kasi may mga inasikasa tayong transaksyon kanina. Paano ba sabihin to? Alam nyo naman na hindi lang kasi sa airsoft umiikot yung mundo natin, no? Hindi lang sa airsoft, kumbaga marami tayong inaasikaso, meron tayong mga inaasikaso mga bonsai, di ba?
meron tayong mga inaasikasong bully, meron tayong mga inaasikasong mga reptile, meron tayong mga ibang business pa na inaasikaso, no? So, masyadong naging loaded yung araw natin ngayong araw na to. Pagpasensyahan nyo na po. Pero ganun pa man, nandito ako, ihahabol ko to. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, unit ng ating ka-airsoft. Number 1, Roger Caballes of Davao City. Hello sa'yo, Boss Roger Caballes. Unit ng ating ka-airsoft, Roger Caballes is the HK416 modular, nabubulol ako, modular handrail by the HK416 modular handrail ng Giselle. Napakalupit, napakaganda nito. Woo! Okay, not the typical rifle na makikita nyo. This is a CQB size. One of the high-end unit, one of the masasabi nating how do you call this? Pangdiinan na unit, no? This unit is a high-end, this is a VFC unit. Vega Force. Napakalupit ng unit na yan. Napakalupit pag silang maker, high-end. Yun nga lang, may mga downside pa rin, no? Mamaya malalaman ninyo yung downside ng bawat mga unit, no? Malalaman ninyo, i-discuss ko sa inyo yung downside ng unit na to. Pero kung sa palupitan, putya, malupit kung sa malupit. Unit natin kay Airsoft, Roger Caballes. Hello po sa iyo, bossing! Okay, next unit natin, Going Holo Sulu. Hello, good evening sa'yo, Jamil Mangon Dadato. Mangon Dadato siguro to, no? Sir Jamil Mangon Dadato, hello sa'yo. Unit na ating ka-airsoft, the Glock 17 John Wick. Okay, nagkataon lang pala, no? Bali two-tone to. Parang ano, how do you call this kulay nito? Parang rose gold, no? Na may pagkatan. Actually, tricolor kung tawagin no? For me parang tricolor siya, no? Ito. This is ito mapapansin niyo, this is a tan color yung butt niya. Then the body itself is parang, how do you call this? May pagka-gold na dark. Then ito talaga, base sa paningin ko, base sa mata ko, is a rose gold, no? So nag-come up sa isang napakalupit, napakagandang unit. Okay? Ito, unit na to. Pero ito kasi, this is actually the tan color. Tan, parang kulay kape. Parang kulay kape na nilagyan mo ng creamer. Yan, ganito yung kulay, no? Okay, unit na to, Jamil Mangon Dadato. Hello sa'yo, kapatid! Okay, dalawang unit, review and unbox natin for the day para sa ating mga ka-airsoft. Sabi, Manuel Marco Angeles. Good PM po, may MP5 AEG po kayo and prices po. Sa ngayon, wala tayong MP5 na AEG. We don't actually, as much as I don't want to cater that unit. Why? Ang big man po kasi is lifetime warranty. Ngayon, ang MP5 na unit is matandang barel. Actually, normally, matandang barel, ang MP5, ang hahangad ng mga unit na yan is mga collector na lang. Okay? Kung sa panahon ngayon
na ang labanan ay palakasan, patindihan, pahapdian, hindi makakasabay ang isang MP5. Okay? I know merong mga MP5 lover dyan, kaya lang tatapatin ko lang kayo sa panahon po ngayon, lalamunin ng buo ang isang MP5 na rifle. Okay? And that is the reason why I don't cater that unit. Unang-una, mahirap sa pyesa o halos wala ng pyesa. Okay? Kahit libutin mo man ang lahat ng mga shop sa Manila, bihirang-bihira kang makakakita. Although siguro meron ka makikita, pero napakabihira ng pagkakataon na makakakita ka ng mga spare parts niyang unit na yan. Okay? Iba ang air seal nozzle niyan, iba rin ang half-up rubber niyan. Sa isang rifle, napaka-sensitive ng half-up rubber, half-up chamber, air seal nozzle. Paano na lang kung masira yan? Diba? Tapos sa panahon ngayon, ang labanan, pataasan ng rate of fire, palakasan ng FPS, hindi makakasabay kasi yan. Ngayon, halimbawa, binentahan kita niyan, lifetime warranty ako, nasira yung unit mo, lalapit at lalapit ka sa akin. Ngayon, pag hindi ko magagawa yung unit mo, dahil wala tayong mabiling parts, sisisihin mo ako. Ang sasabihin mo, para saan pa yung lifetime warranty na ino-offer mo? Yan, di ba? Ayaw ko lang ng gulo, ayaw ko ng mahabang usapan. Mas maganda nang sabihin ko sa iyo yung totoo kung bakit hindi ko kinikater at bakit hindi ako nagbebenta niyan. Okay? Ngayon, kung gusto mo talagang bumili niyan, siguro makakahanap ka pa naman. Kaya lang, the only problem with that unit, yan na yan. Okay? Ibig ko sabihin, yan na yan. Kung sakaling gusto mo siyang palakasin, huwag mo nang asamin. Kung sakaling gusto mong pabilisin, huwag mo na ring asamin. Okay? Kasi, walang matinong mangyayari. No? Sisirain mo lang siya. Actually, I have an MP5. Pakita natin MP5 natin. Yan. Meron akong MP5 by Tokyo Marui. Pinagraduate ko na siya. Punasan mo. Medyo, yan. This is a MP5 by a Tokyo Marui. Ano ba nangyari rito? Bakit nagkaganito? Okay, nabunot. Ayan, makita mo ha. Ayan. Pinagraduate ko na siya. Airsoft shop na ako, bossing ha. Pero hindi ko na inasam na ano siya, kumbaga, na i-flex ng i-flex or gamitin ng gamitin kasi nga matandang baril. Nahihirapan na ako sa pyesa. Hirap na pyesa. Actually, pakita ko sa'yo. Para lang makita mo ha, para lang malaman mo na nagsasabi lang ako ng totoo. MP5 to, pinagraduate ko na. Actually, one of my favorites din. Kaya lang, syempre, lumilipas ang panahon, hindi palagi may pyesa. So, wala ng pyesa, ang hirap na makahanap ng pyesa. Ultimo magazine nito, ang hirap hanapin. Kaya, pinagraduate ko na. Tignan natin kung gumagana pa, no? Kasi, matagal ko nang in-stock talaga tong unit na to. Pinakita ko lang para, ultimo plug niyang hirap i-plug, no? Matanda na kasi to. No, gusto ko lang ipakita para alam ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin na MP5. Kasi bihira na lang ang nakakakilala nito eh. Ay, tsaka. Lagyan ko nga muna ng silicone oil. Ayaw pumasok ng plug eh. Ayan. Lagyan ko Lukas, hawakan mo nga. Yun, ayan na. Okay, pumasok na. Tingnan natin kung gumagana pa siya ha. Kasi in-stock ko na ito. Ayan. Rapid fire.
Yan ang problema niyan. Ayan. Okay, kita nyo? Pumutok kanina, tapos nagloko yung gear, di ba? Medyo may kahirapan nga, di ba? Ayan, kaya normally ang naghahanap nito, actually bakit nagkanta warak-warak? Anyway, pag ano na lang bubuin natin. Okay. Kita nyo? Yan ang sinasabi ko, di ba? Okay, ayan. Pagdating nga ng gunsmith, pabuo mo to. Yun. Okay, anyway, ayan ha. Kaya sinasabi, ano mo na lang to dyan. Yan. Ultimo magazine yan, ang hirap hanapin. Kaya itinago ko na lang yan, no? Saan location ng shop nyo, bossing? Sabi ni Muhammad Khalifa. Mamalampak Baunto. Dito po kami, bossing, Santa Maria, Bulacan, no? Dumadami ang ka-airsoft natin na ng mga kapatid nating Muslim, no? Yan, katulad dito, sa pangalan pa lang, malamang sa malamang Muslim siya, okay? Then yung ka-airsoft natin na may-ari nitong pistol na to is si Sir Jamil Mangundadatu. So, hello po sa inyo, no? Good PM, Sir Bigman. Present po. Share done, sabi ni Cesar Susan de la Cruz. Manuel Marco Angeles, sabi niya, thanks for the info, sir. Sir, naiintindihan kita. Maybe kasi way back during your teens, during your, kumbaga ng kabataan mo, ang nakikita mo mga barel is MP5, Walter. Yan ang magkakasabay, no? MP5, Walter. Naiintindihan kita kung bakit ka naghahanap ng isang MP5, no? Pero ganito, bossing. Isa lang ang sasabihin ko po sa iyo, ha? Magiging diretso lang po ako. Believe me now and you will thank me later. Okay? Believe me now, you will thank me later. Then, don't believe me. Play at your own risk. Okay? Yun lang ang sasabihin ko sa iyo, ha? Actually, kikita ko sa iyo pag sinabi kong yes, may MP5. Yes, bentahan kitang MP5. Kikita ko sa iyo. Kaya lang, ang problema nun, kikita nga ako, after ilang buwan, babalik ka sa akin, Bigman, sira na yung unit, nasira, ayaw gumana. Ayan, nakita nyo naman yung isa, di ba? Gumagana siya, pumutok siya ng ilang putok, tapos gear, nagka-problema. Bigman, biglang, ay, sorry sir, wala tayong pyesa niya, wala tayong makukuha. Bigman, para ano pa yung lifetime warranty mo? Wala naman palang silbi. Di ba? Di magagalit ka sa akin, bossing. Kaya, mabuti pang sa una pa lang, sabihin ko na sa'yo, yung totoo, di ba? Kesa magbulahan tayo, kesa maglokohan tayo, kesa bulahin kita, tapos eventually, hindi pala marirepair, di ba? Yun lang, bossing ha. Sana maintindihan mo po ako. Wow! I feel good. Okay, Ramon Juan Mortera. Boss, how much Desert Eagle? Desert Eagle is the Lord of all pistol. Medyo may presyo po talaga. Especially kung ang Desert Eagle is the upgraded version, talagang meron po presyo po talaga, no? Basta, mag-message po kayo, bossing, para po malaman nyo yung full info ng unit. Wow! I feel good. Okay, sabi ni Amel Saki ba to? Okay, no? Magkano po M4? Bossing, Amel, message po kayo para malaman po ninyo yung info. Marami pong M4. Lahat po na nasa likuran ko, M4. Okay? So, para po malaman ninyo yung info nung ini-inquire ninyo, mag-message po kayo, bossing. Wow! I feel good. Sabi ni Christian Mobles, magandang gabi po, Bigman. Magandang gabi rin sa'yo, bossing, Christian. Wow! I feel good. Okay. Salamat po, sir. Totoo po yan. Yung Counter-Strike days ko po. Sabi na, kasi actually, Sir Manuel, mukhang di naman tayo nagkakalayo ng age. Kung inabutan mo yung Counter-Strike, yung Frozen Throne, yung mga Warcraft, yung Starcraft, di ba?
Ano pa ba mga magkakasabay nun? Yung red alert, ira natin yan, no? Ira natin yan. Kaya naiintindihan kita na way back kasi yun yung mga available, yun yung mga familiar. Pero bossing, tapatan tayo lalamunin ng buo ng mga models na rifle ngayon yung MP5. Baka lang po hindi ka mag-enjoy, no? Baka yung ilalaan mong pera ron, magpagsisihan mo, sana hindi na lang ito yung binili ko, sayang naman, di ba? Okay, sana naiintindihan mo ako talaga, no? Huwag sasamaan loob mo, okay? Okay, good evening po, big man, Sir Menjun Evora Pacheco! I feel good. Okay, so let's begin with our review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay mga ka-airsoft, before I proceed with the review and unbox, baka naman pwede ako maglambing sa inyo, baka naman po pwede paki-share nyo yung live na to sa timeline ninyo para kumalat tayo sa community, kumalat tayo, malaman ng mga pinsan nyo, ng mga kapatid nyo na merong isang hobby na napakasarap laruin, merong isang hobby na sulit ang magiging gastos mo kung talagang mamahalin mo siya. Okay? Dito, dinidiscuss natin kung paano magiging masarap ang paglalaro mo ng airsoft. Okay? Oh, by the way, no? Ang mga unit natin, ito didiscuss ko na rin sa inyo. Ang mga unit natin is lifetime warranty. Okay? Lifetime warranty. Ano ba ang nasasakupan ng lifetime warranty? Halimbawa yung unit mo. Ito tatapatin ko kayo. Halimbawa yung unit mo, may nasira. Covered ng warranty natin yon. Maliban na lang kung yung pagkakasira ng unit mo ay naging resulta ng maling paggamit. Okay, halimbawa ito. Halimbawa yung unit mo, later on, nakita namin, tuyong-tuyo, hindi ka gumagamit ng silicone oil at gumamit ka ng ibang oil na hindi recommended. Syempre, kapabayaan po yun. Di ba? Halimbawa yung rifle mo, nag-excursion kayo, tapos nalubog siya sa tubig, nabasa ng ulan, ano pa ba to? Pinasok ng tubig yung loob. Siyempre po, hindi po covered yun. Kasi bakit? Misuse po yun. Kapabayaan. Halimbawa yung rifle mo, tumatakbo ka. Ngayon, nabali, naitukod mo yung rifle mo. Hindi po covered yun. Okay? Halimbawa, yung rifle mo, mula sa third floor ng bahay nyo, nalaglag from the third floor to the ground. Siyempre po, hindi po sakop ng warranty yun kasi kapabayaan po yun. Halimbawa, yung rifle mo, nasira yung battery, nag-short circuit, nasira yung battery. Hindi po sakop ng warranty yon kasi kapabayaan po yun. Okay? Ngayon, ano ang nasasakupan ng warranty? Halimbawa, yung rifle mo. Okay? Ginagamit mo, all of a sudden, biglang may nasira sa loob. Nasira ang spring, all of a sudden, biglang umusok yung motor, or all of a sudden, biglang nasunog yung wiring. Yan. Sakop po ng lifetime warranty natin yan. Okay? Hindi lang po ang sakop ng lifetime warranty natin is yung misuse, yung kapabayan. Halimbawa, sinasabi ko sa mga vlog ko, okay, mga airsoft, huwag po tayong gagamit ng gamit na bala. Okay? All of a sudden, bigla mong ginamitan tapos nasira yung unit mo. May warranty ba yon? Wala po. Hindi po sakop ng lifetime warranty pero gagawin pa rin namin yung unit mo. Kumbaga, meron lang kaukulang charges, 'di ba? Hindi namin papa-charge lahat. Actually, free yung labor, free yung tuning ulit, free, maraming free, no? Ngayon, yung unit mo, mostly of the parts internally are covered by the warranty as well as the pistol. Kaya lang, hindi namin pwedeng sagutin lahat kasi hindi ka matututo ng lesson. Okay? Hindi matututo ng lesson yung gumagamit na dapat pala niyang ingatan yung rifle niya. Okay? Kaya yan mga ka-airsoft, huwag po kayo mag-alala. Lifetime warranty po ang unit. Pero dapat susunod po kayo doon sa mga itinuturo. Sinabi, mag-silicone oil ka. Huwag mo titipirin yung unit mo. Okay?
Sinabi sa'yo, huwag kang gagamit ng 14 kg, 12 kg lang. 12 kg lang gamitin mo. Alam namin pag ginamitan mo ng 14 kg. Okay? Sinabi sa'yo, huwag kang gagamit ng gamit na bala. Huwag kang gagamit ng gamit na bala. Alam po namin kung ginamitan ng gamit na bala. Okay. Kaya, yun po mga ka-airsoft, no? Sunod po kayo sa mga itinuturo. Sunod po kayo sa mga payo ni Big Man. And you will thank me later. Sabi Cesar Susan de la Cruz, ang husay mong mag-explain, Sir Big Man. Clear talaga. Hindi naman po ganun kahusay, pero nagpapakatotoo lang po kasi tayo. Tandaan nyo, pag ang isang tao, bolero, walang totoo sa sinasabi, paligoy-ligoy ang sinasabi, walang katuturan, walang mangyayari. Pero pag yung isang tao, totoo lang yung sinasabi, maganda magiging resulta, malinaw sa pag-iisip nyo. Kasi ganito yan eh. Pag nambobola ka, nagsisinungaling ka. Pag nagsisinungaling ka, walang totoo sa sinasabi mo. Pero kung totoo lahat ng sasabihin mo, lahat yun nangyari. Lahat yun naganap. Wala kang kailangang ibahin, wala kang kailangang imbentuhin. Kasi nangyari yun eh. Pero pag nagbobola ka lang, nagsisinungaling ka, ni isa rin walang nangyari. Kaya paiba-iba yung kwento mo. Di ba? Sa atin, diretso lang. Lahat nagaganap eh. Lahat yung totoo lang eh. So, wala tayong kailangang itago, wala tayong kailangang i-compose. Lahat totoo. Kaya maliwanag, di ba? Okay, so diretso na tayo, tumatagal tayo. Review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft. Unit number 1, unit ng ating ka-airsoft, Jamil Mangundadato of Holo Sulu. Okay? This is a Glock 17. This is a budget meal, no? Actually wala naman kasi nilabas ang Taiwan na Glock Combat Master. Na Glock Combat Master. Ayan, katulad niyan. Kailangan sabihin ko sa inyo yung totoo, di ba? Na budget meal to. Kailangan sabihin ko sa inyo yung totoo, yung downside nito. Yun ang nakikita nyo sa mga daily vlogs ko. Okay? This is a budget meal. Okay naman gamitin, kaya lang don't expect na tatagal. Okay? Okay naman siya, kaya lang don't expect na ganun siya katibay. Okay naman siya, kaya lang don't expect na ganun siya kalakas. Okay? This is a budget meal unit. Kung bakit naging budget meal to? Kasi medyo low quality ang mga internals niya. Medyo low quality ang pagkakagawa sa kanya. Kaya, always manage your expectations. Bumili ka ng isang budget meal. Ibig bang sabihin, pag bumili ka ng budget meal, kaya niyan tumapat doon sa mga high-end? Definitely no. Okay? Pag naghanap ka ng mura, later on, mapapamura ka. Pag naghanap ka ng budget meal, later on, sasakit ang ulo mo. Okay? Kaya dito sa Big Man, hanggat maaari, iniiwasan namin yung budget meal. Kasi nga, lifetime warranty kami. Kaya lang, kung talagang kahit sa kabila ng mga pagpapaliwanag namin, kung talagang i-insist ng customer na, hindi, okay lang. Sige, okay lang. Okay na yan, pwede na yan. Akong bahala. Pag mga ganun ang katwiran, sit our mouth na lang. Hindi na kami magkokomento or hindi na kami hihirit pa. Ibibigay namin yung gusto ng ating ka-airsoft. Okay, this is a China unit, budget meal, John Wick Combat Master 2-tone edition. Okay, let's start. Number 1, budget meal. Kung ang Taiwan nasisira, lalo ng budget meal. Lagyan natin ng silicone sa ibabaw para maiwasan ang pagkagasgas ng mismong outside barrel. Kung yung Taiwan nga nauubos yung barrel, napupudpod, ano pa tong China, di ba? Then kasa, then ilock manually, okay, then sprayan natin yung nozzle. Okay, after mo ma-sprayan yung nozzle, dako tayo sa magazine. Sa magazine, kunin yung magazine, press the valve, then spray. Okay, then, dito sa ilalim, spray din tayo. Okay, okay na. After that, na-sprayan na, all is good. Lalagyan na natin ng hangin. Ang gagamitin natin gas, 12 kg lang. Hindi pwedeng gamitan ng 14 kg, lalong-lalo na ang China unit. Okay? Ang budget meal unit,
China unit is the same. Hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg kasi mawawarak po yung unit. Okay? Kung ang Taiwan minsan sa 12 kg bumibigay, ano pa kaya ang China ang budget meal? Upside down, diretso lang, then press down. Sorry. 1, 2. Okay. Nakita niyo yung the way na paggagas ko, walang sumisingaw. Pag sumisingaw, stop ninyo. Ibig sabihin, hindi pumapasok yung gas. Okay? Pag kailangan, pag i-press down nyo, walang singaw na maririnig. Okay? Hatak pababa, then always put your right thumb here para kung mabibitawan mo to, hindi hahampas dito. Kasi possible mabasag to. Okay? Hatak. Then, hold it tight. Dito lalagay yung bala. Pump po tayo mga airsoft. Maximum rounds is 27. Ang allowed lang is 20 to 23 para yung spring mo hindi naman masira. Okay? Okay na. Ay, ganyan na proper orientation mga airsoft ha. Left, right, left, right, left, right. Okay? Huwag yung bungi-bungi para makaiwas tayo sa misfeeding, double feeding, or BB jam. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. The Glock John Wick Combat Master, the Budget Meal Edition. Firing! Open slide. Kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay, tapos syempre, kailangan natin to pasingawin. Okay? Huwag natin papatulugin yung hangin dyan ng 1 buwan, 2 buwan, masisira yung mga valve mo. Okay? Pasingawin mo. Mas maganda yon. At dapat wala lamang bala. Okay. Unit natin kay Airsoft, Jamil Mangundadato of Holo, Sulu. Unit for the day is unit ng ating Airsoft, Roger. Tama ba ako? Roger Caballes of Davao City. Ako dati, tatapatin ko kayo, favorite ko yung mga HK. Way back, hanggang nung bago pa yung shop. Yung binata ko talagang HK. Bibigat eh. Solid eh. Di ba? Tulad nito, ang bigat nito, no? Solid na solid. Kaya lang later on, syempre na nagkakaedad tayo. Pucha, hindi naman tayo pabata eh. Nakaka-stress. Ang bigat eh. Lagi kang hinihingal. Di ba? Pucha, nakikita mo yung mga other pro player, nakikita mo, relax na relax lang sila. Papapapa. Pucha, pagdating sa'yo, medyo ang hirap i-maneuver, di ba? Oh. O, di ba? Medyo may lag. Kasi dahil sa bigat ng unit, actually bigat talaga niya eh, no? So, this is the HK416 powered by modular handguard, okay, by a Giselle. Giselle, kung i-research ninyo, is one of the most trusted US brand of US maker of a rifle. So, ito yung unit na yun, napakaganda ng color niya, hindi siya ordinary. Tapos, isa pa, kargado ng upgrade. Syempre, doon tayo nakilala eh, di ba, sa pag-upgrade eh, talaga naman hitik na hitik na. Normally, ang FPS nito is 400 lang. 400, 410, pero ngayon, tignan natin, in-upgrade ko bago ko ikasa ng live eh, no? So, before that, explain ko muna, makikita nyo, yung front sight niya, foldable. Rear sight niya, foldable. Pwede mong tupi. Pero mas maganda sana to, kung equip siya with a EOTech, at least EOTech na holographic scope. No? Yun ang pinakamaganda rito. Then, yung iba magtatanong, pwede pa ba lagyan ng suppressor? Pwede, kaya lang I don't suggest, especially kung yung unit mo, hindi naman natin i-upgrade yung laman loob. Pwede siguro kung gusto mong pampagwapo lang, pero kasi ako, kung tatanungin niyo ako, I don't want a nonsense upgrade. Gusto ko lahat, kasi ito, kaya sinasabing upgrade, merong idadagdag na lakas, merong idadagdag na performance sa unit mo.
Pag walang dinagdag, hindi mo masasabing upgrade. Ngayon, kung lalagyan natin sa suppressor, walang madadagdag. Forma, yun lang. Actually, downside pa yan eh. Kasi bumili ka ng CQB, tapos papahabain mo bigla. O, di ba? Downside na matuturing yon. Hindi good side yun. Hindi advantage yun. Disadvantage yun. Pag ito, bumili ka ng CQB, this is the correct size. Ngayon, pag ito nilagyan mo pa ng suppressor, hindi na siya CQB. Bakit ka bumili ng isang CQB size, tapos papahabain mo? Okay? Parang nonsense, di ba? Bakit ka bumili ng motor na naka-mag wheels, tapos papalitan mo ng rim set? Tama ba ako, Lucas? Papalitan mo rim set, di ba? Bakit ka bumili ng kotse na naka-mag wheels, tapos papalitan mo ng steel rims? Parang walang sense, di ba? Naka-mags ka na eh, bababa ka pa sa rim set, di ba? O yun, yun lang yun, no? Katulad dito, ang size niya CQB, tapos magsusupressor ka, papahabain mo, okay lang. Kaya alam mo kang timang, di ba? Hindi ideal, hindi recommended kasi sayang lang yung forma ng unit. Okay? Then, upgraded na, let's fire. Okay? So, dito nilalagay yung mismong battery sa buttstock. Hatak, to adjust, hatak. Okay? Depende sa iyo, may level yan, no? Ngayon, dito nilalagay sa buttstock din yung battery. Okay, paano ba to? Aralin natin. Okay, so actually hindi naman kasi baka sabihin niyo inaaral pa ni Bigman. Hindi naman po ako ganun kagaling. Hindi lahat alam ko, no. Sa dami ng different units, merong ano to eh. Merong sikreto to eh. 'Yun. Okay, ayan na. Nalaman ko na, okay? Merong clip dito sa baba na hinahatak pa ganun. Then slide mo lang to. 'Yun, ayun na. Bumaba na, okay? Then, hatakin mo yung plug dito sa loob. May plug dito kung saan mo ilalagay naman yung wire mo. Ayan, no? Much better. Ako, for me, alisin natin to. Para maalis mo to, hatakin mo lang to. That's it, oh, di ba? Then, plug mo yung pasok mo yung battery dyan, then plug mo yung plug ng battery. Okay, then, secure all the wire. Yan ang laging ginagawa natin. Para yung wiring walang maipit, hindi siya grounded. Then balik mo to. Medyo banat kasi. Okay? Yun. Uy! Look, backstop na. Naglag. Sorry. Okay, hatakin ulit natin. Then, balik natin. Okay, then, pwede mo nang ibalik to. Ha? Pasok mo lang ulit. Okay, pasok mo lang ulit. Slide mo lang. Then, that's it. Tapos na. So, single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, sabi ko, upgraded to. By the way, ang ganda ng magazine ng HK. Oh. Pakita mo yung magazine ng HK. Meron kang sample ng ordinary magazine. Ordinary. Wala. Anyway, pakita mo yung original magazine ng HK, mga Carso. Nasaan yung tatak? Pakita mo. May tatak. Yan yung original magazine niya, ha. May tatak, hindi siya generic, no, na walang tatak. Talagang kung sa quality siya, no. Tina. Okay, so gamitin natin yung magazine natin, HK din to. Okay, so this is the magazine ng HK. Okay? Pasok natin. Make sure you heard the clicking sound, make sure na hindi malalaglag. Okay, ngayon itong unit na ito, mga Carso, upgraded na po. Chrono test natin. Huwag ka excited ka na. Para malaman natin kung gaano siya kalakas, ha? Kasi
Okay mga Airsoft, the HK416 modular handguard by the HK Giselle. Firing po tayo mga Airsoft. Single fire. 523. Again, upgraded po kasi yan. 523 FPS. Second fire. 513 FPS. Upgraded po kasi. Third fire. 519 FPS. Upgraded by Big Man. Last fire. 515 FPS. Upgraded po sa Big Man. Sarap. Ha? Grabing FPS yan. Ang sarap-sarap naman. Yan yung mga FPS na talagang madugo. Di ba? Mahapde. Talaga naman, no? Fire tayo. Okay mga Airsoft, this is the HK416 modular handguard by Giselle. Firing po tayo. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, sarap. Grabe, hindi ka expected yun Hindi ka expected na ganun kalakas na nagpa 500. Actually mga Airsoft, expected ko mga lang siya. 470, 480, 490. Hindi ko expect na magpa 500 FPS to, no? Anyway, napakalakas na, napakasarap na. For sure, mag-e-enjoy yung ka-Airsoft natin na taga Davao na si Sir Roger Caballes. Caballes, no? Marami talaga mga kapatid nating Bisaya na Caballes, no? Ang dami niyan. Hindi lang first time namin nagkaroon ng Caballes, no, na customer. Okay? So, every time naka-upgrade yung unit. Kita nyo naman yung FPS. Ngayon, kailangan alam nyong itabi. Alam nyong i-rest. Okay? Pag hindi nyo ni-rest yung 500 na yun, babagsak ng 450 yun. Tapos, hindi nyo pa rin ni-rest, yung 450 na yun, babagsak yun ng 400. Hindi nyo pa rin ni-rest, yung 400 nyo, magda-drop into a 350. No? Kaya, always, pagkatapos gamitin, para hindi masayang yung upgrade na ginawa natin, always, clear the release the magazine, then clear the chamber. Isang putok. Okay. Then rest the spring. Lalagay mo siya sa rapid fire. Press mo ng 1 seconds. Then single fire. Isa pa. Ayaw. Yun. Okay, no? Yun yung pinaka easiest and effective way ng pagre-rest. Tatandaan ninyo, ang every rifle, kailangan i-re-rest ninyo pagkatapos ninyong gamitin. Okay? Mga Airsoft, sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Malaki po ang utang ng loob ko sa inyo. Hopefully soon makabawi ako sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.